Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman to, magluluto po tayo. At ang lulutuin ko po, syempre, yung healthy, masarap, at mura. Yan lang naman yung tatlong factor na kinukonsider ko kapag nagluluto po ako dito sa page na to. And also, ipapakita ko sa inyo kung paano kong pine-prepare, kung ano yung mga ingredients na ginagamit ko para masundan nyo rin po. So, hindi ko na po papatagalin to, sisimulan na po natin. Pero bago natin simulan, magsasaing muna tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na healthy pagkain na lulutuin natin. At syempre mura kasi wala tayong budget para sa makakapal na steak ng tuna. Ito. So ang binili natin yung scrap lang. Ito yung mga pinagtabasan ng mga laman ng tuna. Pero may laman pa rin yan, no? Ayan, no? Masarap pa rin yan. Alam niyo naman siguro pag madikit sa buto or tinik, masarap. Ito, nabili ko to sa supermarket. 2 piraso na ito is 150 pesos. Ilalagyan muna natin ng kalamansi. Mas maganda to kasi para at least kahit di tayo maglagay ng asin, masarap pa din para tanggalan sa ngayon aalisin nyo yung buto. Pasensya na kung hindi maganda yung setup natin kasi hindi naman po tayo cooking show. Then maglalagay po tayo ng garlic powder. Haluin ko naman yan. Tapos maglalagay tayo ng Spanish paprika. Then maglalagay po tayo ng pepper. Wala na po akong asin dyan dahil malasa na po yan eh. Kahit di ka na maglagay ng asin, paminta na lang. Ngayon na lang yung malagay ko. Tapos ikakalat ko na lang yan. Yan. Yan lang po. Yan ang last step natin. Maglalagay po tayo ng olive oil. Kahit walang oil, okay lang. Kung ayaw nyo ng oil, okay lang din po. Nasa inyo pa rin po yun. Pero konti lang naman. Pero maglalabas na rin kasi ng sariling oil tong tuna na to. Yan, okay na to. Mga 5 minutes natin ibabad, then luto na po. Ngayon, ilalagay na natin sa air fryer / oven natin. At ito nga po pala yung gagamitin natin. Ito nga palang air fryer / oven natin, binigay po sa akin ng kuya ko. Ito yung Christmas gift niya sa akin last year. And ngayon pa lang po namin na-enjoy to. And kung gusto niyo na ito, i-share ko sa inyo kung saan ito binili ng kuya ko. And medyo pricey. Pero nasa ceiling pa lang din naman ng mura at ng mahal. Nasa gitna lang. Pero sobrang okay to sa mga nagda-diet. Lalo na kung ayaw nyo magprito-prito, gusto nyo kumain ng prito, pero ayaw nyo maglagay ng mantika, ito na yung solusyon. Preheat ko na po itong air fryer / oven natin. Ilalagay na po natin yung mga scrap natin na tuna. Yan, tawag ko dyan scrap. Yan, dyan natin ilalagay. Ilang beses na ako nakapagluto dito ng mga, ng mga pagkain. Lalo na pag gusto ko yung mga prito. Yan. Lagyan natin ganyan. Ang init niya nasa taas. Ngayon, isa-set natin ng siguro mga 180 lang muna for 15 minutes. Ayan lang. Hintayin na natin yan. Ayun na, tatapos na yung 15 minutes at ito na po siya. Ayan. Hindi pa po siya luto. Pero pwede na to. Mas gusto pa yung crispy talaga. Babaltarin ko lang. Mukhang okay na rin yung ilalim. Ayan, konti pa. Baliktarin ko lang. Tapos another 10 minutes ulit. Nabaliktad na natin. Ngayon, 10 minutes na lang siguro. Mga 8 minutes to 200 natin. Yan. Sarap niyan. Ayan, 2 minutes na. At malapit na pong maluto. Yan, okay. Kita nyo naman. Ayun yung mga oil nyo. So yung mantika na yan, galing sa isda, healthy pa rin yan, pero skip nyo na yan. Huwag nyo nang kunin yan. At least hindi na tayo nagprito at lumabas na yung mantika. Pero ang pagkakasabi sa akin, omega 3 daw yan. Pero hayaan nyo na yan, skip nyo na lang yan. Mawawala kasi yung power ng air fryer na hindi na kailangan ng mantika para magluto. Ayan, inaalis nyo na yung excess oil. So yung oil na lang mismo sa isda yung makakain natin. And of course may halo na rin olive oil yan kasi naglagay tayo ng olive oil, diba? Sarap na, excited na ako. At ito na po, nakuha ko na siya.
Ayun o, lutong-luto po yung isda natin. Yan. Then, may papakita ako sa inyo. Ito yung oil, oh. Kung makikita nyo, medyo may pagka orange-orange siya, mantika na yan. Yan. Ayan po yung oil na galing sa tuna natin. Yan. Healthy naman yan, pero skip na natin. Hindi kasi okay yan sa katawan natin pag sobrang oil tayo. Sa isda, meron din naman omega-3. Yun na lang po yung kakainin natin. At eto na nga po, mga 20 minutes nating niluto to, or 25 minutes. Luto na po yung scrap natin ng tuna. Wala po akong nilagay na asin, salt, pepper, then garlic powder, paprika. Ayun na po yung nilagay natin. Then ito po yung kanin natin. May tira po tayong gulay kagabi. Ginisang pechay. And also ginisang ampalaya. Yan. Yun, ito po yung kinakain ko. Yan. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po ubusin lahat to kasi hati po kami ni Mami Monica dito. Papatikim ko rin sa kanya to. At hindi lang po ako may gusto nito, pati po sila Pio and Lia. No, papakainin po natin. Uy, eat na, eat na. Bubuk sa bibig, bubuk sa bibig. And syempre, pati na rin ang Lia ko. Oh. Yummy? Good? Say good. Good. Oh, ayun oh. Nagustuhan pa ni Lia oh. Diba? Kaya yung kinakain ko po, kinakain din po ng mga anak ko. Kaya yung niluluto ko dapat as much as possible, healthy. At hindi masyadong maalat. Ito, tulad nito ni Pio, ang laging kinakain nito, puro chicken, soup, ngayon pati tuna. Kumakain po siya kahit scrap pa lang. Ayun, malaman din yan. Try nyo rin po. Ano, nagagawa na kayo? Wait lang. Sige na, kakain na muna po kami at sa mga bata. Ayan, Hop. Pangalawang sandok ko na po ito ng kanin at nagugutom pa ang mga bata. Gusto talaga nila neta. Yun lang po, ingat po palagi. And God bless po sa ating lahat. And kumain po tayo ng tama, kumain po tayo ng healthy. At the same time, in moderation lang po.